Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at um, masayang-masaya ang Lola dahil feeling good. Oo. Kaya nawa kayo rin ay feeling good all the time. Masayang umaga sa inyong lahat at medyo hindi ko muna tinawag yung aking kasama. Pero nandito po si Ma'am Ces at maraming salamat at gusto ko na agad batiin ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. At hello kayong lahat dyan at tawagin nyo na yung inyong mga yung mga area leaders, area members nyo at para sama-sama tayo na samahan nyo naman ako kasi um, weekender naman ito ngayon. Oo, weekender. At salamat sa Panginoon at naalala ko nga uuwi na nga pala yung mga yung mga balikatan mamaya. Parang last day na nila ngayon. At hopefully ay makagraduate silang lahat. Oo. Kaya maraming salamat at nawa ay kayo ang magtawag na kayo, magtawag na kayo. Tsaka hindi ko na nakikita ngayon yung mga class PSS. Siguro lahat nagbakasyon. Pero yung mga alumni, pwede naman tayong magsama-sama kahit papano, di ba? At sayang na lang yung mga panawagan namin noon, lalo na yung nasa na yung mga class sa hindi, yung yung gagraduate, yung mga class committed, hindi pa kayo graduate, hindi man lang kayo nag-ano ha. Dapat hanggang last, hanggang matapos at simulan ninyo, yung, di ba, sabi nga yung commencement and graduation, umpisa pa lang yan. Kaya hindi pa naman natatapos, panood-nood din naman o tangkilikin nyo rin naman ang mga programa ng ating simbahan. Hindi po ako nagagalit, no? Kaya lang, parang masakit sa loob. Wala akong makita kahit man lang yung, wala isa man. Ay, okay, kahit na hindi na kayo kahit hindi na kayo mag-comment, basta nandito na yung anak ko. Oo, good morning, Doc. Ano yan? Doc Ganda? Ano? Diyos ko, hindi ko makita. Ang ganda mo. Salamat. Siyempre, anak ko yan no? Hello, B. Jason Castro. Maraming salamat. At Ma'am Bibian Tandoy. Yan, very faithful na yan. At lagi ko na yan si Ma'am Gerdy Aguilion. Ma'am Helen Kapundan. Hello, ma'am. Oo, nakikita-kita kami dyan sa morning devotion natin. Oo. At sino pa? Ma'am Belia Quiñones. Oo. Alam mo, Ma'am Belia, masayang-masaya ako pagka kahit man lang yung anak ko nagko-comment. At sino pa? Sana makita ko sila. Parang hindi ko na nababasa. Talagang nababasa ko lang yung anak ko. Bakit ganun? Anyway, sana naintindihan ninyo. Sige pa eto namang aking nabasa ko na yan, wala na ba? Replying to ganyan. Ma'am Helen Capundan, Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Linda Quiñones, parang wala pa. Nandiyan na ba si Ma'am Linda? Oh. Ma'am Rose Calara, Ma'am Rosalinda Calara. Good morning, ma'am. Ayan na yung dumating na yung mga class committed. At nawa ay Ma'am Estela Islawan. Hello, ma'am. Good morning. At Ma'am Joyce Alvarez. Good morning, ma'am. Oo. Si
Ma'am Edna Tadeo, wala pa? Ah, sino ba yung na good morning? Okay. Ma'am Rizal Bentir, Kapundan. Jeffrey Unsat, good morning, sir. At Ma'am Temahor. Oh, Ma'am Julie, good morning. Emil Balicuatro. Oh, Emil. Ma'am Mirna Alianige. Manuel Valdehuesa. Nandiyan na si Edna? Chris Pohas. Pasensya na kayo kasi malayo po eh. Ang lola medyo lumalabo ang mata. Ma'am Jessica Mendoza, oo, ng Central South family. Yan ba yung anak ko? Okay. Si Ma'am Hana. Ma'am Mayet, oo, galing ng ano yan. Swimming. Ano yan? Kaloy? Sela Escalona. Ma'am, Sir Ramon Escalada. Oo, good morning, Mami Hilda. Mary Ann Galin. Oo. Good morning, ma'am. O sige, yan na lang, yan na lang. Nakailan ba tayo? 15 million? 16 na. Ma'am Maisel, ang aking mista. Oo. Ma'am, okay na. Sige, sino pa ba mga babatiin natin? Sino ba may birthday ngayon? Maniwala ako sa iyo. Parang merong may birthday ngayon. Nakalimutan. Batiin ko na lang yung kapatid ko, birthday niya, si Josie Fernandez. Castro Fernandez. Okay. Happy birthday, Josie. At sino pa yan? Mami Hilda again. Hi, ma'am. Hi din. O sige, umpisahan na natin. Medyo ano na tayo. Tawagin na natin ang ating speaker for today, Ma'am Ces Ramos. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Yan. Medyo medyo hindi maganda yung ano ngayon kasi wala si boss no? Pero anyway, syempre tuloy-tuloy pa din tayo. Umulan umaraw. Tayo ay magpapatuloy sa ating ministry. Okay. So ngayon, this Friday morning, pag-uusapan natin ay about ano ba yung mga issues or latest na controversies regarding sa nutrition. Kasi marami Maraming mga, actually, ilan lang itong i-discuss ko ngayon, pero actually, marami po tayong mga nutrition issues na pinapagdebatihan, di ba? Pinapag-usapan online, ano ba yung talagang totoo, ano ba yung yung may mga science-based ba to, ganyan. So pag-uusapan natin ano ba yung mga nutrition controversies this year for 2025. Wow, maganda yan. Kumbaga ano to, chismis. Chika minute muna about ano ba yung mga latest, ano ba yung mga sikat ngayon na pinag-uusapan when it comes to diet, when it comes to yung mga weight loss, ano yan? Program na ginagawa ng karamihan, ano ba yung effective. So ngayon, we will talk about some of those controversies. Okay. So, several nutritional controversies have emerged primarily focused on the debate
surrounding ultra-processed foods, the role of protein in diets, and the impact of climate change on food systems. There's also ongoing discussion about the effectiveness of various weight loss interventions. Ayan. Ang dami-daming lumalabas ngayon na mga weight loss Chever, di ba? Yung mga weight loss, program na ginagawa ng karamihan. Okay? And the challenges of achieving healthy diets in a whole facing, hindi na nakita. Basta yun na yun, hindi natin makita rito. So yun siya. So marami tayong mga pinapagdebatihan, ano ba talaga yung tama, ano ba talaga yung hindi effective, di ba? So we will talk about some of those. Yeah. Most common controversies. Okay? Number 1 natin ay yung regarding processed food. Ano ba yung controversy regarding processed food? So, the health implications of consuming large amount. Ito large amount. Kumbaga parang, pag sinabing large amount, ito na yung parang pinaka-staple mo. Ito na yung talagang, kumbaga, yung most days of the week na kinakain mo. Okay? Large amount of ultra-processed foods. Example neto, yung mga pack na snacks. Yung talagang yung nabibili na lang, i-grab mo na lang. Yun. Fast food. Siyempre, di ba? Kaya nga fast food eh. Di ba? Pupunta ka na lang. Laganap na ngayon yan eh. Yes, oo. Ano yung health implication? Sabi lumabas ka lang ng bahay. Yes, nandyan na. Nandyan na yung fast food. Hindi mo nandyan na siya yung hahanapin o pupuntahan. Yes, actually parang lately may napapansin ako marami nang nag-o-open ng, alam mo yung parang Korean mart or Korean, may dine-in sila eh. Sa lugar namin may nag-open na na dine-in na Korean store na yung mga noodles nandun lahat. Tapos lulutuin mo, lalagyan mo na lang parang ng hot water. Hindi ko pa na-try pero parang nakikita ko lang na gano'n. So, yan, paglabas mo ng bahay, ng street namin, meron na doon. Sabi ng mga anak ko, Mami, itry natin yan. Noodles lang din naman yan, di ba? Noodles lang din yan. Lalagyan mo ng flavoring, lalagyan mo ng mga, kung anong gusto mo, kung spicy ba or hindi. May ganun na marami ng ganyang store na, syempre process yun di ba? Kasi instant noodles, tapos lalagyan mo siya ng mga flavoring. So, kapag gano'n, yung health implication, para nagko-consume ka at talagang major concern to 'di ba? Yun yung isa sa mga controversy. Scientific debate dito ay studies suggest a link between high consumption of these foods and weight gain, increased risk of chronic diseases, yan na yung mga yan, 'di ba? And a greater likelihood of premature death. Ibig sabihin ng premature death, imbis na hindi mo pa oras mamatay, maaga pa para mamatay ka, parang ganun. Napapaaga kasi nga, dahil sa high consumption of ultra-processed food. So ano-ano yung mga yung scientific base na pinapagdebatihan. Totoo naman talaga to na yung risk mo na magkaroon ng ganitong sakit. Of course, weight gain. Siyempre, saan ba loaded ang processed food? Sodium, di ba? Fats. So, lahat ng yan nakakagain ng weight. Tapos, refined or simple carbs. Diyan loaded ang mga processed food. Mga refined. Lahat ng refined. Okay? So, syempre, anong kapalit nun? Kapag ito yung kinukonsume mo, large amount or most days of the week natin, yan. Most likely talagang yung weight gain. Alam mo, pansinin niyo yan. Sa isang linggo, sabi mo mga 3 to 4 times ka lang kumakain ng fast food or processed food, mararamdaman mo talaga to. Feeling mo, bloated ka na. Bakit? Sodium. Ano ba yung, ng sodium epekto? Water retention. Di ba? Parang namamagana yung face mo, lumalaki na yung Kasi nga, nag-retain ka na ng sodium, gawa ng ang dami mo kinonsume na sodium based doon sa mga kinakain mo. High fat, ayan, di mo namamalayan, lumalaki na yung tiyan mo, yung belly mo, hindi na, nawala na yung abs, di ba? So, yun na yun Tapos, syempre, kapag lumalaki yung belly part, tapos nag-gain ka ng weight, anong kasunod nun?
tumataas na yung risk mo sa heart diseases. Tapos, syempre, loaded ng refined sugar yan. Tumataas na yung risk mo na magka-diabetes. Tapos, wala ka pang exercise. Hindi ka pa gumagalaw-galaw. So, paano na ngayon yan? Ito na yun. So, ano yung impact nun? Many experts advocate for reducing consumption of ultra-processed foods and promoting healthier whole foods. Ayan na. Syempre, di ba? Kumbaga, complete change of lifestyle to, yung eating habits natin. Okay? Saka yung dati, mga sakit na diabetes, heart Oo. diseases, Mm-mm. sa medyo may edad na. Yes, Pero sa ngayon, oo. oo, laganap na, wala nang pinipiling Yes. edad. As young as like wala pang 20s or early 20s, mataas na ang blood sugar. So, ano pang i-expect mo pagdating mo ng 30 and 40, 50s, di ba? Ano pang i-expect mo? Baka hindi ka na umabot ng 50. Lalo kung talagang wala kang idea kung paano siya i-manage. Diba? So, we have to be concerned sa sarili nating katawan, yung body natin. Let's be disciplined enough when it comes to choosing foods na papasok natin sa bibig natin, di ba? Kasi, di ba nga, we are what we eat. So, high sodium yung diet mo, anong kapalit niyan? Heart disease, high blood pressure. Pag may high blood ka, anong kasunod niyan? Di ba? Kumbaga kabit-kabit yan eh. Yung mga sakit na to actually, ano sila, talagang magkakamag-anak na magkakalapit na magkakamag-anak na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pag nagkaroon ka na ng isa, most likely, yung complication ng isang sakit na yon, talagang di ba? Complication ng diabetes, high blood. Ano pa? Kidney disease. Yung Ano pa? kidney. Di ba? Actually, magsimula ka lang sa weight gain, tumaas lang yung timbang mo, ang dami mo ng mga sakit na pwede kang maging high risk. Pagka overweight ka, doon pa lang, magsimula ka lang sa pagiging overweight, hindi mo na malayan, ang taas na ng cholesterol mo. Hindi mo na malayan, ang taas na ng blood pressure mo. So, kabit-kabit na yan. Huwag na nating hintayin yon. Kung nasa level ka pa lang ng nag-overweight ka, do something na agad. Huwag na tayong maghintay na dumami pa yan bago tayo umaksyon. So, impact niya, kailangan i-reduce natin. So, instead of buying or yung eating talaga yung mga processed, okay, plan your meal. Magluto na lang, mamalengke na lang ng mga whole foods at lulutuin. Kasi with that option, makokontrol mo yung dami ng mantika, di ba? Makokontrol mo yung dami ng asin. Di ba? Kasi kapag bibili ka na ng prepared or yung pack na talaga, nandun na yung sodium nun. Hindi mo na pwedeng, tanggalin pa kasi nakadikit na yun dun eh. Unlike pag tayo yung gagawa ng sarili nating food, we can control, we can manage Pwedeng talaga. wala. Di Pwede ba? ngang wala eh. Talagang masanay ka sa matabang na eh, di ba? Ganon yung mga isa sa mga tips ko sa inyo para at least ma-reduce natin yung pag-consume ng mga high sodium, high fat foods. Okay. Number 2, controversy, protein intake and dietary recommendations. Maraming controversy actually when it comes to protein. Ang sasabi nila, ang protein daw, dapat ito yung madami para pumayat. Dapat ang naka-high protein diet para pumayat. Ganyan. Ano pa? Protein daw ay, basta marami nakaka-build talaga ng muscles. At some point, totoo naman, pero wag mo rin i-left behind yung mga other nutrients na kailangan din for building muscles. So, controversy, the optimal amount of protein needed for various health and fitness goals is a point of ongoing discussion. Yung nga, di ba, isa sa mga controversy, yung high protein diet, ganyan, di ba? Diyan sila nagpo-focus. Pero at what point naman siya hindi nagiging effective? Various health, syempre kapag may specific health condition ka na kailangan talaga ng high amount of protein, so yun, may mga ganun talaga na nakakatulong yung high protein intake sa mga yung mga dietary needs natin, no? Sample nga yung sa weight loss program. So high protein, kasi pag nag-high protein ka, definitely naglo-low carb ka na yan eh. So ano yung niya,
scientific debate doon. So, some studies suggest that excessive protein intake can be detrimental. At what point ito nagiging hindi maganda yung excessive protein intake? At what point? Para sa mga may mga kidney problem. So, hindi maganda ang excessive protein intake. Sa mga mayroong kidney disease or may mga borderline na ng mga kidney diseases. So, diyan na hindi maganda ang protein na excess or high. Okay? While others highlight the importance of adequate. Pag sinabing adequate, yung sapat lang. Hindi excess, hindi rin kulang. Adequate protein for muscle building, satiety, and overall health. Ito na yung in general speaking, adequate protein, for example, for muscle building. Depende yan. Ano ba yung adequate protein para sa nagma-muscle building when it comes to specific individual? Okay? So, for example, ako, if I want to tone or build my muscles, ang kailangan kong protein ay 1 gram per kilogram body weight or 0.8 gram to 1 gram per kilogram of my weight. So, yun yung kailangan kong kainin. So, specific yun na hindi ito pwedeng gayahin ng isa pa. So, depende yan sa weight ninyo. Kung wala ka namang kidney issues, so pwede mong i-follow yun. Pero kung meron, may specific lang tayo na quantity ng protein na pwede mong i-take. So, kinocompute din siya according sa total weight mo. Sa satiety, syempre, di ba, ang protein ay nakakabusog. So, kaya ang ginagawa ng mga nagwe-weight loss, nag-high protein. Bakit? Kasi nakakabusog siya. So, maliles yung cravings mo sa mga sugar, sa carbs, at sa mga ibang nakaka-gain ng weight na food. Kasi nga, protein definitely is, nakakabusog talaga siya. Mafulfill yung iyong hunger, yan. And overall health, syempre, kailangan talaga natin ng protein, not just for building muscles, not just for satiety, but for many purposes pa ng ating health. Okay? So, ang impact naman dito ay, this debate influenced dietary recommendations leading to variations in the recommended protein intake for different, hindi na kaya. Basta yun. Ito na, ang impact niya kailangan talaga ay malaman natin gaano lang karaming protein yung ating titake. Huwag kang basta-bastang mag-high protein diet. Hindi porke weight loss ka, ay high protein ako, low carb. Kino-compute pa din to. So, as a health professional, bago ka mag-undergo. Kasi pwede yung high protein diet ng isa, effective for him or for her. Pero sa'yo, hindi. What is high protein for you? Specifically, kailangan nating alamin yan. Okay? Next natin, ayan. Weight loss interventions. Yan, Ito na, ang marami, dami-dami. Diyan marami eh. Marami tayong dito eh. Issues eh, di ba? Merong gumagawa, ano pa ba? 1 meal a day. Ito yung sikat ngayon eh. Nag-OMAD, 1 meal a day. Intermittent fasting. Yung low carb, tsaka high protein, keto, di ba? Ang dami. Okay, controversy, the effectiveness and safety of different weight loss methods, including diet-based interventions, medication, and surgery are debated. Ang dami na, di ba? Kumbaga, ang daming namalabas sa social media na, eto yung ginawa kong weight loss journey. Example natin yung sikat ngayon na artista, si Megastar. Di ba? Ang laki ng pinayat ni Miss Sharon, di ba? Grabe. Grabe. Parang ilan ba yung na-lose niya? Parang 100 plus pounds, I think, yung na-lose niya eh. Di ba? So, nakita naman natin yung comparison kung gaano siya kalaki before. Tapos ilang years niya yon ginawa. Hindi ito months lang, taon. Diba? So, imagine yung kanyang discipline, consistency, when doing the weight loss program. Siyempre, at I'm sure malaki yung impact dito ng kanyang pagkain. Doon talaga niya ito
kinuha sa food intake niya. So imagine that, no? Ano kaya yung, parang hindi niya sinabi kung ano yung diet na ginawa niya, no? Parang secret ata. Pero yun nga, yung journey daw niya is taon. I think 3 years. 3 years niyang ginawa. Parang since 2022 ata niya ginawa yun. So yun naging narinig ko, nabasa ko na yun yung ginawa niya. Hindi ko alam kung ano yung ginawa niya. Nag-low carb ba siya? Nag-keto ba siya? Hindi ko alam. Pero yung ginawa niya ay effective sa kanya. 'Di ba? Kasi nga, na-reach niya yung goal niya. So, yun isa sa mga debatable na mga issues. Ano ba yung weight loss program na ginawa ng taong ito? Bakit siya pumayat, 'di ba? So, ano bang ginawa mo? Nag-keto ka ba? Nag-intermittent ka ba or nag-OMAD ka ba? 'Di ba? So, ang dami niyang ginawa. Ang daming maraming pwedeng gawin. So, syempre, dapat ang gawin natin yung healthy for us, talagang science-based, hindi yung gaya-gaya lang talaga. At syempre, bago mo gagawin yung ganong weight loss intervention, it has to be back up with health professional. Huwag basta-basta. So, remember, katawan mo yan, pagkain mo yan, ikaw yung kakain yan. Ikaw yung magsasuffer niyan kapag nagkamali ka dyan, di ba? Ikaw yung magkakasakit. So, as much as possible, wag nating, wag nating, kumbaga pabayaan na basta-bastahin lang natin. Kasi ang weight loss journey actually, hindi lang ito specifically for weight loss eh. Yung impact niya sa long-term health mo, you have also to consider that. Hindi lang yung specific na, ay, nag-weight loss na ako, okay na ako. Nag-weight loss ka nga, pero sira naman yung kidney mo. Sira naman yung liver mo. 'Di ba? Tapos, tumaas naman yung cholesterol tsaka blood pressure mo. Bakit? Nag-keto diet ka, high fat yun. Hindi pala okay sa'yo yun. 'Di ba? So, ginawa mo lang. So, you have to back it up with health professional. Specifically, ang mga dietitian. Para hindi bang suffer yung health natin in the long run. Ayun, di ba, Doc? Meron ka bang i-add, Doc, regarding that? Oo. Sa totoo lang, marami ako naririnig talaga na Pumayat sa ganyan. Oh. oo, Pumayat. iba-ibang Mm-mm. klase ng ng weight loss program, Mm-mm. pero sandalian lang. Yes, oo. Pang 1 lang, hindi month, 2 siya, months, oo. di ba? Long term. Long term. Kumbaga kasi, kailangan mo, unang-una, yung client or yung person na gustong mag-weight loss, she has to understand or he or she should understand first ano yung specific goal mo. At saka yung mailo-look forward ka ay dapat in a span of 3 to 6 months. Ito yung goal ko. Tapos bibigyan mo siya or dapat maintindihan niya ano yung short-term goal. Short-term goal ko dapat in 1 month, ito na yung timbang ko. Kasi hindi naman to kailangan biglaan eh. Lalo na kung yung weight loss mo ay talagang mahabang proseso. Bawa, parang si Megastar, di ba? Taon talaga yung kailangan para niya malose yung excess weight. So, ganun din. Lalo kung taon yung itatagal, kailangan magkaroon ka ng motivation or mindset na hindi ito kaya ng 3 months, hindi kaya ng 6 months. So, expect a long term. So, kailangan ma-understand muna nung person na yon kung ano yung tatahakin niyang goal. Kasi journey nga, pag sinabi journey, di ba? Paglalakbay ba tawag? Ang lalim. Mahaba-habang Oo. Pag sinabing journey, is long term. Hindi ito overnight. So, yun yung ating dapat na maunawaan muna sa ating weight loss intervention. Lalo na kung talagang taon yung kailangan mong hintayin bago mo ma-achieve yung goal. Okay? So, ano yung scientific debate? Some interventions like certain medication, surgery, yan. May gumagawa na ito eh. Oo. Normally, yung mga hindi kinakaya talaga ng diet. Ano nang ginagawa? Iniinuman na ng gamot, di ba? Nagpapa-surgery na. Pero yung iba naman na nagpapa-surgery, pina-follow through naman nila ng exercise. At saka healthy eating. Parang inuuna muna nila yung mabilisan bago yung yung normal way, yung healthy way, di ba?
May Parang ganun eh. naano ko na rin ngayon yung ano, hindi ko na naririnig yung liposuction. Pero meron pa rin, Dok, eh. Oo, meron Oo, pa rin, oo. pero hindi na siya gano'n ka ano. Yes, hindi na gano'n katalamak. Kasi Oo. mostly yung mga nagpapalipo, fina-follow through pa rin nila ng exercise tsaka healthy eating. So, yun naman yung maganda doon. Kahit paano, hindi lang sila talaga sa surgery. 'Di ba? Kasi ano ba ang goal mo? Long-term benefits eh. So, yan, maybe more effective than other. Kasi ngayon, yung iba naisip nila, ayoko na mag-diet. Ito na lang, surgery na lang, 'di ba? Saka na lang ako magda-diet kapag natapes na yung tabako diyan, parang gano'n. So, ano ba kasi yun, long-term benefits and risks are still being studied. So, kumbaga, nandun nga yung mga surgery, medications, pero most likely, those are for short-term effect lang talaga. 'Di ba? Nagpalipo ka. Ano yung lifespan niyan na effective yan, 'di ba? So, kailangan i-follow through mo pa rin talaga ng exercise and healthy eating. So, anong impact nito? This controversy influences the approach to weight management. Siyempre, imbis na mag-weight loss journey ka, ginawa mo na yung mabilisan, di ba? With a focus on sustainable lifestyle changes and addressing the underlying cause of obesity. Kasi unang-una, di ba, ano ba yung naging cause? Ba't ka nag-gain ng weight? Ba't ka naging obese? Ba't ka nag-overweight? Ano yung cause niyan? Saan siya nanggaling? Dapat yun yung ma-address natin. Kasi yun yung root eh. Pag hindi mo, di ba, inano yung root, wala rin mangyayari. Paulit-ulit lang siya. Okay? So halimbawa, alam mo na yung root ng obesity mo. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin yung yung mabilisang paraan. Nagpa-surgery ka na kaagad. Hindi mo in-address yung root, which is yung eating habits mo actually. Hindi mo siya in-address. So, anong mangyayari? After mong magpa-liposuction, bumalik na naman yung timbang mo kasi hindi mo in-address yung underlying cause, which is yung ugat na yun yung iyong eating habits na nagpa-cause ng obesity mo. So, doon pa rin tayo babagsak talaga. Wala tayong pwedeng gawing shortcut dito. So, no, I hope everyone is learning, no? Number 4, of course, climate change and food systems. Nakaka-affect talaga to. Controversy. The impact of climate change on food production and availability is a major concern. Siyempre, may mga food item tayo na seasonal. Pag ganito yung klima, hindi maganda, di ba? Pag ganito yung klima, hindi marami yung ganitong pagkain. So may mga ganun, particularly for vulnerable populations. Halimbawa, nasa lugar ka talaga na ganito yung klima mo. Kumbaga, na talagang walang tumutubong gulay. Meron bang ganun? Merong lugar na talagang hindi accessible yung mga healthy na pagkain. Di ba, Dok? Napeste. Yes, Oo, napeste, binagyo. binagyo. Talagang may mga ganun tayo. So, yung impact nun sa ating kalusugan ay talaga namang talagang concern talaga yun ng karamihan. Especially sa mga, anong tawag doon? Remote area ba yun? O yung mga ganun, no? Yung mga talagang, yung mga desierto. Saka yung pinanggagalingan Yes, ng mga... oo. Yung transport system, syempre pag may bagyo, hindi makapag-travel yung mga delivery trucks para maghatid ng mga healthy goods. 'Di ba? Tsaka pag may bagyo, syempre, kung walang access sa mga healthy na pagkain, tapos affected yung mga transport system, talaga namang apektado yung ating health, 'di ba? Sa climate change. Scientific debate, climate change leads to disruptions. Ito na ngayon. Disruptions in agriculture, impacting food security and nutritional outcome. Siyempre, yung agrikultura na apektuhan, gawa ng bagyo or sobrang tag-init, tagtuyot, di ba? So, hindi tumutubo yung mga pananim dahil doon. So, talagang may impact. Food security, syempre, tsaka yung safety ng food. Pagka may red tide, ganyan. Hindi na healthy kumain ng mga lamang dagat, di ba? Kasi nga, may red tide. So, yun, food security and food safety.
na kumbaga yung kalidad ng pagkain ay naapektuhan because of this. Oo. 'Di ba? So impact, this controversy highlights the need for sustainable food system. So dapat meron tayo na panglaban na doon sa climate change na hindi magsasuffer yung ating kalusugan. Kasi kinakain mo yung pananim, di ba? So, sustainable food systems including transitioning to more plant-based diets and reducing food waste. So yan yung mga dapat nating maintindihan, makita na ano ba yung mga impact noon, di ba? Number 5, and this is the last, I think, no? Nutrition trends and longevity. Ano ba yung trend ngayon? Focus on longevity. So, ito yung last week natin topic, no? And overall well-being is gaining traction in the nutritional space. Di ba nga, as we discussed last week, hindi na focus ngayon yung pahaba lang ng buhay. Dapat i-focus mo yung quality of life. Hindi lang basta pangpahaba ng buhay, yung kakainin natin. Dapat din ay quality long life. 'Di ba? Hindi yung umabot ka nga ng 100, meron na bang 100? Sino ba dito yung 100 years old sa Pilipinas? Yon. So, sino man yung 100 years old dyan, i-check natin kung kilala nyo kung sino siya, i-check mo, quality ba yung life niya? Ba siya, nakapag-enjoy Marami pa? pa rin. Marami pa rin, di ba? Kasi nakakatanggap pa sila nung Yes. di ba? Pero parang sila yung mayayaman no? Sila yung talagang nakakaangat sa buhay. Kasi bakit? Kompleto Kompleto yung gamot, kompleto yung maintenance, kompleto yung mga gamot na iniinom pangpahaba, di ba? Alam mo na. So, nandun lahat ng access nila na para magkaroon sila ng quality long life. Siguro may talagang yes. personal dietitian. Yes, personal nurse, may sariling talagang tagatakal ng kanin, ganyan. So may mga ganon, di ba? So hindi lahat kayang gawin yon. Pero as early as now we are still on the younger years or meron sa atin, nasa kalahati pa lang nung lifespan, di ba? Gumawa tayo ng paraan na magkaroon tayo ng quality long life, di ba? So parang si Doc Julie, 71 na, pero I can see na quality yung kanyang senior years, di ba, Doc? Oo naman. naman, di ba? Unang-una, nasa Panginoon ka, di ba? Pangalawa, yun nga, talagang nandun ka sa isang kalagayan na, yung yes, ating mga oo, yung kinakain, talagang may knowledge ka na what to eat, what to do para magkaroon tayo ng quality long life. So, ang impact nito, balanced diet. yes, balance. Anong impact niyan? This includes promoting balanced diet, ayan na yun. Emphasizing on sustainable food practices. Like ko ini-emphasize dito, dapat sustainable yung ating ginagawang program. 'Di ba? Ano ba yung sustainable? Of course, hindi ito yung mga crash diet, hindi ito yung inaalis mo yung favorite foods mo para lang, 'di ba? Hindi yung sustainable. Sustainable yung balance, tapos and incorporating personalized nutrition is very important na maging personalized yung ating nutrition. Parang si Doc Julie, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Kung paano niya na-maintain yung kanyang blood sugar. Sinare niya lang sa akin na hindi siya kumakain ng kanin. Gulay lang at saka protein, which is effective for her. Paminsan-minsan napakain din siya ng, alam mo na, pero alam na niya kung paano i-manage. Alam na niya kung gaano lang kadalas niya dapat kinakain yung ice cream, yung halo-halo, ayun. Pero kumakain pa rin siya. Ibig sabihin, nai-enjoy na yung kanyang ngayon, senior years, na hindi siya bedridden. Di ba, Doc? Oo. Nai-enjoy pa rin Salamat niya. sa Panginoon. Yes, thank God, of course. Ayun. So, may dito. May mga question ba? Kay Ma'am Maisel, yung iba po na mataba, nagpapapayat. Pumayat naman po, kaso mukha namang may sakit. Yon, okay. Normal po ba ko yun? dyan? Actually, hindi normal yun, syempre. Oo. Ibig sabihin nun, Di ba? Ma'am Zay, siya, hindi po healthy way yung ginawa niyang paraan ng pagpapapayat. Kasi hindi maganda yung itsura di ba?
Proven na yan. Pag pumangit ka, pag bigla kang pumangit, meron bang ganun? Biglang, parang nag-iba itsura mo. Pag pumangit, or sabihin natin na hindi maganda yung physical appearance mo. Kasi nag-ano ako yan, maririnig mo na. Nag-OMAD ako Naku, patay na tayo dyan. Nag-keto ako. Grabe yung keto. Actually, ginawa ko yan. Kasi lahat ng mga diet na nauso dati, sinusubukan ko siya. Bakit? Anong purpose ko? Para ma-experience ko talaga yung talagang yung impact sa katawan mo, which is talaga hindi talaga maganda. Nahihilo ka, mainit ang ulo mo kasi walang carbs Lalo na kung sanay ka talaga sa na kumakain ng carbs. So yun, yun talagang gumawa na nag-weight loss tapos parang pumangit yung itsura, crash diet yun. Yun. So, anong kailangan gawin doon? Huwag tularan. Huwag tularan talaga. Ganon. So, ano pang question? Meron din, yun, ma'am. Ayan, Ma'am sabi, Rosel Bentir. Sabi niya, hello po, Ma'am Ses. Sa 9-year-old boy, what are proper protein intake po para ma-reach yung tamang timbang? Ayun. Kasi more on gulay lang po ang kinakain niya. Eggs and chicken, fish, pero pork, hindi siya kumakain. Ayun nga, mahirap nga yun. So, ano yung cause? Bakit at that age, hindi siya kumakain ng ganun? So, you have to know ano yung cause, ano yung culprit, bakit hindi siya nasanay kumain ng chicken, fish, and egg during yung early years niya. So, yun. Pero since nandiyan na siya ngayon sa ganyang kalagayan, sa 9-year-old, kinocompute yan based sa edad tsaka sa height niya ngayon. Kung ano yung timbang niya, ano yung height niya, tsaka yung age niya. Diyan, kinocompute ko ilang grams ng protein yung kailangan niyang kainin. So, pwede mo akong i-PM, ma'am, para sa specific. Kung ilan yung kailangan niyang makain. Pero dapat, kasi growing up years yan kailangan ng protein Otherwise, kung plant-based lang talaga siya, papakainin mo siya ng plant-based protein. Which is medyo mahirap kasi, di ba, marami kang kailangan kainin. Karamihan, pricey yung mga gulay na mataas sa protein. Ayan. So, kailangan talagang meron tayong, kumbaga, lalo na sa mga magisimula pa lang, na mag-aanak pa lang, magbubuntis, o napaplanong as early as now na nakarinig na kayo ng ganito, di ba? Alam nyo na yung gagawin ninyo. Do something na. Huwag na natin gaya pa mag-experience. Too late na nung malaman nila na ganun pala dapat. Too late na. So, kumbaga, para sa mga benefit to sa mga magsisimula pa lang. So, napakagandang na meron tayong ganitong programa, no? So, yun. Ano pa ba? Ano pa may mga questions dyan? So, yan. Nagpapasalamat. So far, wala na. Pero time na rin tayo. Time na rin? Okay. At maraming salamat. Yes, thank you so much. Maraming nagpapasalamat dahil salamat din. So, sa mga masugid namin na taga-subaybay na talagang hindi nang sasawang sumubaybay araw-araw sa amin, thank you so much. At tayo ay pinagpala na naman ng bagong knowledge sa araw ito when it comes to nutrition. So, hopefully ay tayo ay talagang ma-apply natin para hindi naman sayang yung ministry, di ba, yung programa, at hindi masayang yung effort ng ating mga speakers sa IPO. Thank you so much and God bless at see you again next week. Anyway, wag muna silang aalis. Yes, dahil kasi Friday ngayon. At mga araw ng mga tatay. At syempre, isama ang buong pamilya at tayo ay makinig ng episode ng The Baptist Lunch. Huwag kayong aalis. Susunod na po ang The Baptist Lunch.